moments na napawaw kayo sa mga eksenang shoot ninyo? Noong habang nag-shoot kasi kami, hindi kami nag-preview. So nakita ko yung tsura ko dito, yan yung mga eksena. Ang kulit, ang cute pala namin dalawa. Yeah, cute. At saka syempre lahat ng Kaumaya fans, talagang I'm sure ngayon, nagigigil na sila online. At kinikilig sila sa pasilip na full trailer natin. How about you, Maya? Kinilig ako habang pinapanood siya. Ang cute niya, sabi ni Carrie. Correct. Very cutesy, ika nga sa ating trailer, di ba? Very demure. Pero eto na po, simulan natin ang ating Q&A. Pero bago natin na agad-agad tanungin sila Ma'am Aragel, ang ating creative manager at ating director, gusto ko lang muna syempre sabihin sa mga nanonood, napakaraming nakatutok sa atin. 49.9 million subscribers na po tayo mga kapamilya. Naku, malakpakan naman natin sa ating ABS-CBN Entertainment YouTube channel at tayo po ay road to 50 million. Kaya sa lahat ng mga nandito, i-share niyo na po ang video at live natin today at mag-like and subscribe na po tayo para sa ating ABS-CBN Entertainment YouTube channel. And now, simulan natin syempre agad-agad. Direk Raz, ayan, this is it. Muli tayo nagbabalik. Diba? Parang isa kayo, kayong dalawa actually. Dalawa kayo sa mga pioneer na gumagawa ng mga online series natin dito sa ABS-CBN. Ano po yung nag-udyok talaga, Direk and Ma'am Aragel, na gawin natin itong half-mates para sa mga kapamilya? Ma'am Aragel? Well, actually, we're always thinking of concepts for ano. Kasi nga, from Love Bites and ano, natuwa kami dun eh. So, kasi maganda siyang format in a way and ini-explore pa siya, hindi pa ganun karami ang gumagawa. So, we had this concept for like a year before, even before gawin siya. So, and we wanted na, kasi ang Love Bites noon, very episodic. So ito naman, it's a real, complete story na spread out in 13 episodes. So we wanted to do that. That's rom-com. Totoo. I remember sa Love Bites before, parang sabi nyo nga po episodic, tapos iba-iba rin yung mga artista na napapanood natin sa bawat episode. So this is it, para na siyang series talaga, no? Pero this time sa ating ABS-CBN Entertainment YouTube channel mapapanood. True. Thank you, Ma'am Aragel. How about you, Direk? Ikaw naman po. I think there's a tradition with ABS to look for the audiences. So we know that the audiences are now migrating towards short-form content. So I think with us, we always want to look for the best way to reach out to our audiences and to still bring to it the tradition of storytelling, yung quality storytelling na ginagawa ng ABS-CBN Studios. So that was just that. There's an opportunity. Why don't we see how we can succeed and come up with like yun nga, mga fresh stories. I think we haven't gone into yun nga, parang knee-deep love story rom-com. And so we thought of, sige, aside from the format being fresh, ano pa yung scene pa yung pwede natin i-push up na mga pairings. So that's why also with Kaumaya. So parang all the opportunities are just arising. So take advantage and try to do it in the best way we can. Antaray! At nabanggit na rin naman ni Direk Raz yung about sa Kaumaya. Ako personally, as far as I can remember, Kaumaya started 2020 pa lang talaga. Diba? Parang ang dami ng hype. 2020, sa kasagsagan ng pandemya, napakaraming nag-ship kay Kauri at kay Maya. Pero hindi talaga nabigyan ng opportunity na talagang pagsamahin sa isang proyekto. Kauri, Maya, finally now 2024, we have you both for half-mates. Anong nararamdaman ninyo na ito na yung sinisigaw ng fans, ng mga kapamilya, may offering kayo para sa kanila? Well, for me, of course, grateful ako sa ABS-CBN and sa inyo po na binigyan niyo kami ng opportunity and these half-mates din naman is for everyone. Then of course, sa Kaumaya na naghantay nga sa amin for with the orange heart. With the orange heart, yeah. Kasi favorite color ko ang orange. Tapos pag nakikita ko yan talagang nakaka-GV sa social media. Yes. Yeah. So, happy kami na this 2024 ngayon na ulit kami magkaka-work and meron kami mas ma-offer sa kanila na something new. Yeah. Thanks, Carrie. How about you, Maya? Ikaw naman. Sobrang grateful po kami dahil binigyan kami ulit ng opportunity ng mga bossing natin na makapagtrabaho kami ulit. Dahil kung nasaksihan niyo po yung career path namin, medyo nag-solo-solo din kami eh. So, ayun, nakakatuwa na makatrabaho ulit si Kauri. At ayun, sobrang excited lang talaga. Salamat po talaga, sobrang grateful.
Totoo, no? Parang nasa speechless sila Maya at si Carrie. Kasi parang nagugulat sila na ganito yung reception ng mga fans, ng mga friends natin from the media. And speaking of friends from the media, Ma'am Arigel, Direk Ras, Carrie, Maya, meron akong kasama dito, syempre. Love na love natin. Tito June Lalin, na unang magbibigay ng kanyang katanungan para sa inyong apat. Sir June Lalin, magandang hapon po. Good afternoon. Ang ganda ng boses. Paano yung good afternoon? Yeah, na-excite ako. I love Almost it. on time tayo nagsimula. Ang bongga, di ba? Ganun talaga. Pero yan, syempre nakaka-excite nga. You mentioned during the pandemic, no? Talagang marami na nag-ship sa Maya. Yeah, oo. Kay Carrie and Jeremiah. Yeah, oo. Actually, ako may mga napanood ako. Kasi during that time, di ba, tayong lahat talagang sa social media, tayo sa online, nakikita ko yung pagkakilig ng mga fans. Pero bakit kaya, bakit po natagalan para magkaroon sila ng another project, no? Tapos, tama, no, kasama sila sa He's Into Her. Tama, no? Yeah. Well, kasi that time, parang, unexpected. I think siguro that time kasi may sarili-sarili pa kami love team, I think. And then, nagkaroon kami ng isang show during the pandemic. And hindi naman namin ina-expect na may mag-ship sa aming dalawa. So, lahat yun, unexpected. And then, finally, I think, noong 2020 rin or 2021, nagkaroon kami ng project together. And then, yan, sabi nga ni Mama Jay, perfect timing yung lahat. I think, hinulma muna kami ng panahon ng sarili-sarili para pag kami dalawa nagtambal, it's the time na nakagawa kami ng genuine connection, ganun. Yeah, correct me if I'm wrong, no? Pero dapat iba partners nyo, di ba? Nung first, I think sa ibang love team kami, hinuhulma. Yeah. Nakakatuwa yung hinuhulma. Hinuhulma, I think hindi ka yung tamang term. Alaalin. Actually, my next question is, what's ulma? Grabe yun, Tito June. Hindi, pero yun, nakakatuwa. Yun nga, ikaw nga sabi mo, sa iba talaga kayo hinuhulma. Okay, sa iba kayo talaga dapat, no? Pero kayo yung nag-end up. And it's so exciting, no? Very exciting tong Hackmates. We saw the trailer, ang bongga. First time nyo talaga nakita. Yes po, yes, first time. So, kumusta? Anong dating sa inyong dalawa? Kasi kami, may kilig talaga, di ba? Sa akin po, wala po akong expectations eh. Biglang nung napanood ko siya, parang wow. Kasi, ayun nga, nakakakilig. So, kinilig ka rin? Kinilig po ako. Totoo ba yung sinabi ko, kinilig ako. Kinilig ko Nakita talaga. mo may spark kayong dalawa? May something? Nakita ko po yung chemistry na sinasabi po ng mga fans namin sa social media. So nakita mo ang chemistry. So may itutuloy ka kaya? Let's see. Let's see. Okay, si Carrie. Well, during the making kasi naman, natatawa naman na ako sa bangayan namin dalawa as nakikita niyo po sa trailer. Babangay lang kami. Kasi yun naman talaga kami as usual. So, nung nakita ko, okay, medyo nakakatawa nga talaga kami dalawang bangayan. Kasi nakikita ko pag mga shippers, yung mga supporters namin na parang naaliw sila pag nagbabangayan kaming dalawa. So, okay, nakaka-cute nga yung abangayan namin dalawa. Actually, di ba, Kao, Maya, parang yung sinasabi ni Kao na bangayan, di ba, uso sa social media, nagtitrending yung mga clips nila kahit sila magka-eksena. Parang tinatawag na bardagulan. Dinuduktong. Oo. Ang bongga. Pero ito sa creative and kay direct, ito original talaga, dinevelop for sa kanilang dalawa. Kasi parang may dati may parang napanood ako na yung isang place na like the condo na nag-share din sila something ganyan. Hindi, but this one is original. Yeah, it's original. So, it's a concept from our writers na dinevelop namin for YouTube. Kayo mismo na makita niyo yung mga eksena, sa tingin niyo,
hindi kaya itong mga anak, hindi lang pang YouTube, biglang maging TV show na rin in the future? Of course, that's the dream. Char! That's always the dream. Pero sana, maganda. Kasi nga, actually excited kami kasi nga, kung napapansin nyo ngayon, hindi masyadong marami ang rom-com sa TV, no? Puro revenge stories, action, awayan, ganyan. So, at least may flavor ulit, bumabalik. So, magandang nakakontribute kami sa refreshing naman na makita. Yeah, in fairness, no, ang ganda ng dating ng Halfmates nilang dalawa. Tapos, eto, it's so exciting, no, Jaiho? Yes, partner. Dito yung, hindi, pero eto nga, na press con dito sa ABS mismo, na alam mo, today yung dating, before kasi, di ba, aminin natin, parang ghost town minsan ang dating sa atin. Pero this one, siguro na exciting kami because of the project. Ang ganda ng dating, very positive yung lugar. Parang buhay na buhay ang ABS-CBN. So, yan, good luck and congratulations, of course. Thank you, Jaiho. Maraming salamat, Tito June. At saka hindi mo rin napansin, di ba, pagka may mga rain blessing yan. Yeah, etong tumutulong. Rain yan, blessing yan. Ganun, di ba, pag may mga birthday, gano'n. Dapat gawin yung positive. Or, di ba, kaya nga it's blessing, di ba, from above. Oo, di ba? Thank you, Tito June. Congratulations, thank you. Maraming salamat po. O, di ba naman talaga, ang lakas makapatok show na ng Tanungan with Tito June. Tingnan natin kung magpapakabog ang kaibigan natin mula sa Stars Photog, Kuya Alan Sangkon. Take it away. Grabe na yung papakabog. Dapat ganun siyempre, di ba? Hindi pwedeng Hindi. Congratulations, Kaori, sa Kamaya, sa inyong new project. In spite na ang dami niyong project na magka-separate kayo this time, pinagsama kayo for this, finally, di ba? So, nasubaybayan din namin yung career niyo during the time na nagsimula kayo at pinepare kayo. Nag-trending pa nga yung kiss niyo dun sa Fracture, di ba, before. So, ngayon, how do you compare yung tandem ninyo dito dun sa mga ibang nagawa niyong project before? Mas magaan po ngayon. Minsan kahit non-verbal communication, kahit tinginan lang kami ni Kaori, alam na namin yung mga dapat gawin. Which is sobrang, doon yung may kita yung chemistry to. Kaori? Tandem. Well, I think, personally naman, yeah, sabi nga niya, mas magaan. Pero when it comes sa characters naman, I think mas fun yung tandem namin dalawa this time. Siguro depende sa, of course, sa kwento na rin, ganyan. But yeah, fun, light, enjoy, kung di-describe ko yung tandem namin dalawa. Dun sa Fracture nga medyo heavy, di ba? Yeah, medyo heavy po Medyo kasi dun heavy. eh. Pero romantic pa din because you are paired, di ba? Pero dito ba, ano yung romantic thing na aabangan sa inyong dalawa? Despite na nagbabangayan kayo, meron din bang parang sweet na sa makikita or parang may kilig na makikita sa inyo together? I think yun po yung dapat inaabangan. So, sana supportahan niyo po kami dito sa Halfmates. Yes. But yeah, I think ang aso po sana naman somehow romantic. Yeah, I consider it romantic. Maya, anything to say? Marami silang dapat abangan dito. Iba-ibang klaseng kilig at emosyon. Pero meron kaming eksena talagang prepare para dyan sa question na yan. Yun ang dapat nila. Abangan namin yan. Bongga, di ba? Nag-prepare sila para sa tanong na yan. Diba? Oo. Hindi pa man natanong, na-prepare na nila. Totoo yan. Pero congratulations, Jeremiah and Kaori and the rest. Thank you, congratulations. Kuya Alan, maraming salamat. Ako, eto naman, may mga nagpadala ng questions sa akin. Siyempre, di ba, iba na nga ngayon, di ba, digital. May mga nagte-text, may mga nagpapadala. Kasama rin natin na nanonood ngayon sa ating Halfmates MediaCon, si Mami Josephine Bonson. Ayan, Mami Jo, hello! Ito na ang tanong ni Mami Jo. Pinapatanong ni Mami Jo, Direk Raz, ano daw po ba ang pinagkaiba ng Kaumaya love teams na nakatrabaho mo before? Yung Kaumaya sa mga love teams na nakatrabaho mo po before? I think maganda yung nasabi ni Kaori kanina na parang maybe it was meant to happen that they did other projects. Kasi I think what I appreciated when I was working with them, syempre kahit maganda yung kwento,
hindi tayo sigurado once the casting has been set kung magra-rise to the occasion yung mga actors mo. And then, when I worked with Kauri and Jeremiah, I think what's distinct sa kanila is that the chemistry is natural, number one, but we can say that with a lot of love teams. But with them, what I appreciated is merong degree of professionalism and humility as well, which is a very good combination for actors. Kasi I feel like there's an openness to doing the job. Ito yung kailangan gagawin ko. I never had any complaint. Niloloko ko nga si Kauri, gagawin kitang stunt moment today. Parang game siya, laging ganyan. Si Maya din, when I give instructions, parang like, he just really absorbs it like a sponge. Talagang nakikinig, executes. So, I feel like that's very refreshing because maraming mga love teams suddenly, if yung pag-arte nila ay nag-work a certain way with one project, they bring it and they insist on doing that. Pero kasi dapat nakaayon sa kwento. So sa kanila, I feel like kung anong kailangan gagawin, no questions asked. They study their scripts and they also support each other. So doon ako natutuwa kasi sometimes, papasok pa lang ako to help them improve a scene. I see them sa monitors na nag-usap na sila on their own. Tapos nag-aarelyo na sila, ito yung gawin mo, tapos gagawin ko ito, ganyan. So that's very, I guess, like I said, professionalism sa mga actors. And I think it also speaks of their relationship as real-life people outside of work. So, yun. So, good job naman to the both of them. Thank you, Derek. Ako syempre diretso na natin kasi hindi naman yan madalas na pag-uusapan sa set eh. Now, narinig nyo yung mga sinabi ni Derek, napakaraming compliments para sa inyong Kao. Anong masasabi naman ninyong dalawa ni Maya? Direct Gcash ito mo. Alam mo na. Ikaw. Well, nung nasa shooting days kasi namin, talagang hindi kami nagkaroon ng time ni Direk na makapag-usap like this. So, ang masasabi ko naman kay Direk, sobrang patient niya. Grabe yung patient mo, Direk. So, thank you, Direk. And, nung narinig ko sa inyo, well, kinilig ako, Direk. So, thank you, yes. Sana maka-work ko po kayo. Ayun din, gusto ko rin follow up na magpasalamat kay Direk kasi grabe yung patience and yung attention to detail at saka yung passion sa work na so maraming salamat. O diba, Taray? Today is Thanksgiving Day. Okay, syempre naman sa lahat ng mga nanonood sa atin, ito pa si Mami Jo nagpadagdag ng tanong. Mami Jo, ang susunod na tanong daw para kay Ma'am Arazel. Ayan, sabi ni Mami Jo, ikaw daw po ba bilang creative manager ay nag-research ba muna ng kung ano yung personalities nila Maya, ni Kauri para mag-fit dun sa story po natin for Halfmates? May mga adjustment din po ba na ginawa para mag-fit yung love team nila? Actually, with this series, nauna yung kwento, no? And then similarte kami. Kasi the characters, Danny and James, fit na fit kina Kauri and kina Maya. Like, kasi si Danny, OFW siya. So, starting over again sa Pilipinas. So, I think nakaka-relate si Kaori doon, di ba, because of her personal story niya, nanggaling siya Japan. Na alam natin lahat from Pinoy Big Brother. Yeah, and then si James, yung character ni James, introvert. Na I think, yun, umagay kay Maya. So, yun nga, kinonfirm ko pa kanina, di ba introvert naman si Maya? Oo daw, sabi ng lahat ng mga tanong ko kanina. Bumagay sa kanya, introvert pero makulit at charming. So, sinwerte kami doon kasi bagay na bagay sa kanila yung characters. Thank you po, Ma'am Arazel. Ayan, Mami Jo, nasagot na po ang iyong mga katanungan. Pero syempre, next, live dito sa atin venue ngayon, kasama natin from TV5, News 5, of course, a very good friend, MJ Marfori. Anong latest? Wow! Okay. Yung latest is i-congratulate ko ang Kaumaya dahil nga sobrang dami nang nagko-comment online about you guys and congratulations sa project ninyo. Where do you see your tandem going in the next year or two? Kasi parang nakikita ko napakaganda ng build-up na story na binigay sa inyo. Well, for me, I hope this is the start po na magdire-diretso din somehow yung work namin dalawa. But at the same time, of course, hindi naman namin din kino-close yung doors for other opportunities. But yeah, happy ako na maka-work ulit si Jeremiah now and sa susunod pa.
How about you, Jeremiah? Kung ano po yung bigay ng Diyos, no? So, if God's will, di ba, it will happen. And a follow-up question, because syempre sobrang talino na rin ang audience natin. And sa lahat-lahat, di ba, ang dami ng mga tandem online, and on screen, what will set you guys apart from the rest? Matagal na po kasi kami talaga magkakilala since launching pa ng pre-pandemic, and meron po kaming habang pandemic, meron kami mga team building through Zoom. So, mas lalo namin nakikilala at isa't isa. So, I think... ayun. Kailan namin sa isa. Ano ba yung nagbubuklod? Bubuklod? Well, kaming dalawa naman, bukod sa matagal naman namin kilala isa't isa din, I think, well, yeah, it's us na, I think it's us talaga, na parang iba sa ibang love teams. Yeah, yung kung ano yung personality namin dalawa, yung connections na meron kami dalawa, and I'm sure din naman na yung ibang love teams, meron din silang different tandems, ganyan, connections. Yung ganung bagay. Yeah. Alright. Thank you so much and congratulations. Thank you, MJ. Thank you. Habang nasumasagot nga sila, naisip ko, kasi before, di ba, kung matatandaan ko, meron tayong yung kwento nga ni Maya, mga team buildings, ganyan. Kasi di ba, kayong dalawa, parehas kayong parte ng Rise Artist Studios. Tapos diba maraming mga digital shows before, na-mention naman nila MJ na may mga iba't ibang mga na-pair love team, pero perfect timing na ngayon talaga. Ito na, half-mates, sila na talaga. Come on. Thank you!